Magandang araw, CISA family. Welcome to Sunday Fast Track, where we ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating butihing pastor, Pastor Bong Saking, upang sagutin ang inyong mga katanungan. Pastor Bong, magandang araw po. Magandang araw, Patrick. Maraming salamat po sa inyong mensahe kanina. Salamat din po rin ng Panginoon Diyos. Opo, at para po sa unang katanungan, sa dami ng tinuturo ngayon, hindi lamang sa mundo kundi sa Christianity in general. At sa dami rin po ng denominations, paano natin malalaman kung ano talaga ang totoo? Ayan. Alam nyo, kahit bagamat marami pong mga denominations na kumakalat sa ating daigdig, isang bagay na dapat maintindihan, may mga mensahe, kumbaga mayroong fundamentals ang Christianity na hindi mo pwedeng basagin, hindi mo pwedeng baguhin. Pero sa mga non-essentials na bagay, minsan nagkakaiba-iba talaga tayo. Dahil sa may mga cultural differences din tayo sa pagtanggap ng mga mensaheng na yon. For example, may mga bagay na angkop sa mga Hentil at hindi angkop sa mga Hudyo. Ganun pa man, may mga fundamentals. Ang basic fundamentals, siyempre una-una, sino si Jesus Christ sa atin? Kasi siya yung sa Kristyanismo eh. Without His resurrection, lahat ng ating pananampalataya useless. Kaya importante yon. Naniniwala ba tayo na si Jesus ay nabuhay na magmuli? At kung nabuhay siya na magmuli, ibig sabihin, pinagtitibay niya yung kanyang claims kung sino siya. Na everything He claimed about Himself, ay yun yung bagay na hindi natin pwedeng ipagwalang bahala. Kinlaim niya na siya lang ang tagapagligtas. Kinlaim niya na walang ibang paraan to go to the Father except through Him. Kinlaim niya na mayroong buhay na after life here on earth, may buhay sa kabilang sa eternity, whether eternal death or eternal life. Kaya siseryosohin natin 'yon. Pag sinabi niyang ayaw niya ito, sundin natin yung gusto niya kasi sinabi niya 'yon eh. Kasi ang epekto ng gospel, hindi natin gagawin 'yon para makamtan natin yung kaligtasan. Yaman din lamang naligtas sa tayo, sumunod tayo ngayon sa kanyang kagustuhan. Kaya prutas 'yon, yung pagsunod sa Panginoon instead of a way to earn salvation. Yan. Kaya gusto malaman sino si Jesus sa buhay mo. Yan. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming unang katanungan. Para sa ikalawang katanungan, Pastor Bong, wala ba talagang ambag ang ating mabubuting gawa sa ating buhay na walang hanggan? Alam mo, yung tanong na yan ay napakaganda. Kung ang pinag-uusapan natin ay kaligtasan, walang ambag ang mabubuting gawa. Kasi ang kaligtasan, talagang dahil lang kay Kristo. Kaya nga, tayo ay convicted criminals na. Kumbaga, for the wages of sin is death, di ba? But the free gift of God is eternal life. So kung ikaw ay convicted criminal, you're just waiting for the final execution, which is death. No? And ang bait ng Diyos kasi, ang tanging paraan lang na para maligtas ka dyan, bigyan ka ng pardon. Dahil just si God, si Jesus ang umako ng kaparusahan para tayo ay maligtas. Now, anong role ng mabuting gawa? Yun ang resulta ng kaligtasang ating natanggap na ibalik tayo sa original design natin to do good works. Di ba? Kasi when we were created, tayo ay magsisilbi sa lahat ng creation ng Diyos. So, binalik niya tayo sa ganung purpose. Kaya alam niyo yung kasalanan, napakamakasarili, lagi nakasentro sarili. But the moment you realize na ikaw ay ligtas na, pinatawad ka ni Kristo, dito iniisip mo na ngayon, paano ka magiging pagpapala sa ibang tao. Ayan. Alright, maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.